Hey, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Involves TV. Alright, sa tayo nababalik-bali mga kababayan. At eto na nga, grabe itong nangyari ngayon mga kababayan. Dahil itong si Senator Joel Villanueva mga kababayan, mamamaalam na po ba sa Senado? Nauubos na po mga kababayan itong minority block. Nako po, dali na naman itong si Joel Villanueva naman ngayon mga kababayan dahil mukhang may mabubuksan pong nakalipas dito kay Joel Villanueva mga kababayan, no? Dahil meron pong sumingaw na baho, no? Ito nga si Joel Villanueva at balak po siyang ipa-dismiss, no, from public office mga kababayan. Okay? So kasi nga ito po yung nangyayari ngayon mga kababayan. Dahil di umano, no, ito pong si Joel Villanueva ay meron pong mga pending cases pala. Ayan, no. Ito po yung mga dokumento kanya inilabas na katunayan daw na wala siyang kaso mga kababayan. Pero panoorin muna natin, no, ito mga balita na to, na kung saan nagsimula itong mga pending case na to at itong kaso, no, na kung saan posibleng magpatanggal dito kay Joel Villanueva mga kababayan. So ito po, alamin natin yung mga balita na yan. Let's go. Patrol Flash Report! Nico Bagsik, come in please. Magandang umaga, Peter at Rica. Susulat ngayon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pamunuan ng Senado para ipatupad ang dismissal order laban yan kay Senador Joel Villanueva na inilabas pa noong taong 2016. Ayon kay Remulla, dapat agad na ipatupad ng Ombudsman ang naturang kautusan matapos makitang ito ay enforceable immediately. Ang nasabing dismissal order ay ipinalabas noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva na nooy kinatawan pa ng Sibak Party List. Bakit kaya hindi siya na sibak noon mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Bakit hindi po siya nasibak noon? Batay sa ulat na patunayan, guilty si Villanueva sa grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the interest of the service. Ako noon pa pala may ganitong history na itong si Villanueva. Grabe. Na yan sa umano'y maling paggamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2008. Matatanda ang idineklara ng Korte Suprema na... So, ayon dito mga babayan, parang may history na siya. No, noon pa lang may history na siya ng corruption, parang ganun ba? Noon pa corrupt na etong si Villanueva kasi may history siya ng ayon nga dun sa decision, no, na may history siya ng maling paggamit ng PDAF mga kababayan. 'Di ba? So, sinasabi ba dito na dati pa ay corrupt na etong si Joel Villanueva? Parang ganun ba, mga kababayan? Nalabag sa konstitusyon ang PDAF. Sinabi ni Remulla na magpapadala siya ng sulat sa Senate President upang hilingin na ipatupad na ang kautusan na dapat ay naipatupad na noon pa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. So, ibig sabihin noon pa dapat mga kababayan, hindi na nakatakbong senador itong si Joel Villanueva. No? Dapat matagal na pala tong hindi senador. Diba? Bakit nakatakbo pa? May something, mga kababayan, may something, diba? Joel Villanueva ang hirit ni Ombudsman. Hindi na ikinagulat ni Senator Joel Villanueva ang hirit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bakit daw, mga kababayan? Ito, hulaan lang natin, no? Kasi madalas ganyan yung kanilang katwiran, Pag kami sinampang kaso sa kanila, sasabihin, nako, expected ko na yan. Kasi si Ombudsman yung ay si Remulla yung Ombudsman. No, aso ni PBBM yan. Kaya pala,
Kaya pala mga kababayan, takot na takot sila, no, at pilit nilang hinaharang na maupo etong si Crispin Remulla o si Boying Remulla diyan po sa ombudsman. Parang eto naisip ko lang, no, kaya ba sila takot dito kay Boying Remulla? Kasi lahat ng tinatago nila, lahat ng baho nila, mga kababayan, ay mauungkat. Diba? Kaya parang ang dami nilang nominees, no, diyan po sa ombudsman. Pero hindi po yan lahat natanggap. At si Boying Remulla, kasi obvious na obvious eh. Diba? Ang dami niyong nominees. Bakit? Bakit ang dami niyong nominees para maging ombudsman? Diba? Para walang chances na si Boying yung makalusot. Kaso nakalusot si Boying. Dilaglag kayo lahat. Ipatupad ang dismissal order laban sa kanya na ipinalabas noong 2016. Sa mensahe sa mga mamamahayag, sinabi ng senador na inaasahan na niya ang posibleng harassment. Inilabas rin ni Villanueva ang mga screenshot ng na-dismiss na kaso noong 2019. Gayon din ang mga clearance mula Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Sa screenshot ng dokumento mula sa Office of the Ombudsman Field Office sa kasong malversation at falsification, nakasaad na idinismiss ang kaso noong July 31, 2019. Inilabas din ni Villanueva. Sino po ba nakaupo nung mga panahon na yon, di ba? Larawan ang hininging certification mula sa Sandigan Bayan noong September 10 na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso sa anti-graft court. Ito mga kababayan, no? September 10, 2025 yung nakasulat dito. No, sabi, this certifies that our records show that as of 9 of September 2025, Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senate of the Philippines, Jokno Boulevard, Pasay City, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Issued on September 10, 2025 upon the request of Emmanuel Joel Jose Villanueva for whatever legal purposes it may serve. Di ba kayo nahalata dito o hindi ba kayo napapaisip dito mga kababayan? Bakit biglang kumuha itong si Joel Villanueva ng clearance mula sa Office of the Ombudsman? Noong mga panahon na to, ito na yung mga panahon na pinag-uusapan na ata yung pagpapalit ng ombudsman. No, at ang napipisil dito ay walang iba nga kundi etong si Remulla. At ang nakaupo pa dito mga kababayan ng panahon na to, no, ay si Martires, bata o appointee ng mga Duterte o dating Pangulong Duterte. Diba? So, nung mga panahon na yan, bago magpalit ng ng ombudsman, kumuha na siya ng clearance. Siyempre, cleared yan. Clearance mula sa Office of the Ombudsman noong September 10, kung saan nakasaad na walang pending na nag-release po by authority of the Ombudsman. Ayan, Maria Agnes Fortesa, Graph Investigation Officer 1. Yan po yung nag-validate niyan mga babayan. Kasong kriminal at administratibo ang senador. Dagdag ni Villanueva, kumuha siya ng mga naturang clearance para sa pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat umano ng fake news. Tumanggi namang magkomento si Senate President Vicente Soto III hanggat hindi pa natatanggap ang sulat ni Ombudsman Remulla sa hirit na dismissal ni Senador Villanueva. Yan So, no comment po na si Senator Soto dyan mga kababayan. No, dyan po sa na yan, sa issue po na yan. Pero ito, no? Ito, basahin natin tong post na to mga kababayan, no? Kasi dito nakahimay-himay mga kababayan. Yung kaso na yan ni Joel Villanueva at yung mga nangyari. So para mas maliwanagan tayo mga kababayan, no, kung ito ba ay valid, no, na ma-dismiss si Joel Villanueva o hindi mga kababayan. Okay, so sabi dito, last day ni Martires, nakakuha pa si Joel Villanueva o Joel ng clearance September 20, 2025, kaso palpak pa rin kahit
may 2019 na dismissal, iba naman yung 2016, mali naman pala yung resibo ni Joel. Okay? So ano ba yung sinasabi niya dito mga kababayan? No? Just to clarify the facts, sabi dito, it's true that in 2016, the Ombudsman under Conchina Carpio Morales ordered Senator Joel Villanueva's dismissal over alleged misuse of PDAF funds when he was still a SIBAC representative. Okay? The Senate didn't enforce that order, saying that it had no authority to remove a sitting senator. So wala raw silang authority para sibakin. No, itong Biden senator na si Joel Villanueva. Okay? So in 2019, a separate ombudsman resolution reportedly found no probable cause and said the signatures in question appeared forged, leading to that particular case's dismissal. Recently, Villanueva also posted clearances from the Ombudsman in Sandigan Bayan, September 2025, showing he currently has no pending criminal or administrative cases. However, that doesn't automatically erase or invalidate the 2016 dismissal order. Bakit? Which is still exists on record. In fact, current Ombudsman Boying Remulla has publicly said he will ask the Senate to enforce the 2016 dismissal, showing that issue isn't completely closed. So while Villanueva now holds updated clearances, it's misleading to say the case was permanently clear because of perjury. The Ombudsman order still stands until officially reversed through the proper legal process. So parang ano dito mga babayan, walang proper na pag-dismiss dito kay doon sa kaso. No, netong si Joel Villanueva mga babayan. Hindi pala na-dismiss yung kaso niya. No, noong 2016. Okay? So ganun yung nangyari. Dito, ito papanoorin natin. Naglabas ng mga dokumento si Senator Joel Villanueva bilang patunay na wala siyang anumang kaso sa Ombudsman. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na dapat na umanong ipatupad ang 2016 dismissal order laban sa senador. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, bakit parang napaghandaan agad ni Senator Joel itong ang pag-ungkat sa 2016 dismissal order at mayroon na agad siyang dokumento mula mismo sa Ombudsman? Kasi nga mga kababayan na nakaupo nun si Martires No? Siguro sabi ni Martires, kumuha na kayo ng mga clearance nyo dahil papalit yan sigurado si Remulla. Maganda na kayo kung paano ninyo sasaluhin ang mga kaso ninyo. At may naungkat si Remulla, baka ganun yun. Baka ganun yung sinabi ni Martires sa kanila. Habang nakaupo pa ako, linisin nyo na yung pangalan nyo sa mga certificate. Issue na natin ng clearance yan. Parang ganun, no? Na wala nga siyang kaso? Cheryl, doong hiningan nga ng komento ng media ito si Senator Joel Villanueva sa inaasahang sulat ni Ombudsman Remulla, nagbahagi siya ng mga kopya ng mga clearance mula sa Sandigan Bayan at saka sa Office of the Ombudsman na naglilinaw na wala raw siyang pending criminal or administrative charges. At ang sabi... Ayos no? Ready, handang-handa Magugulat ka na lang Diba? Well prepared mga babayan. Parang alam na nila. Na parang alam niya na darating itong panahon na to. Kailangan mapaghandaan ko to. Parang ganun. Dito ni Senator Joel sa isang mensahe, self-explanatory na raw itong mga dokumento at inaasahan na raw nila ang tila isang harassment o yung panghaharas daw na kanilang mararanasan, pati yung mga fake news na kumakalat dito. Kaya so far walang ibang pagpapaliwanag na binigay ang senador kung bakit maaga, kasi as early as yung unang linggo ng Setyembre, lumabas na issue na itong mga clearance. Pero ang plano rin ng senador ay magpa-file din daw sila ng mga karampatang kaso sa mga nagpapakalat naman din ng fake news tungkol sa usaping ito. Sherin.
Sinabi ni Ombudsman Remulla na susulat siya kay Senate President Tito Soto para hilingin ang dismissal ni Senator Villanueva. Mayroon na bang pahayag si SP Soto kung may posibilidad na sundin nila ito? Cheryl, ang huling nasabi dyan ni SP Soto kanina umaga, hihintayin daw muna niya. Hindi pa raw siya makakapag-komento hanggat hindi pa natatanggap yung komunikasyon mula dito kay Ombudsman Remulla. At inaasahan kasi na bukas, sakto dahil may hearing ang Senate Committee on Finance tungkol sa budget ng Office of the Ombudsman. Kaya nakita rin ni Ombudsman Remulla na personal niyang ibibigay bukas itong kasulatan kay SP Soto. Pero yun nga, Cheryl, ang isa sa antabayanan natin kung isusulong ba o tutugunan ba ng Senado itong sulat niya mula sa Ombudsman o tulad noong 2016 kung saan yung motion na final mismo ni SP Soto noong siya pa Senate Majority Floor Leader ay yung pag-a-adapt ng opinion ni Legal Counsel Attorney Maria Valentina Cruz. Nakalagay kasi doon na itong Ombudsman ay walang kapangyarihan daw para parusahan o evict ang kahit na sino mula sa upper or lower chamber ng Kongreso base doon sa Ombudsman Act of 1989. So titingnan natin, Cheryl, kung magkakaroon ba ng pagbabago dito. Naglabas din ng clearance mula doon nga sa kopya ni Senator Joel ang Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan na wala raw pending na mga criminal or administrative charges itong senador. So titingnan natin bukas, Cheryl, kung ano ang maging tugon ng Senado o kaya naman ng Ethics Committee kung paano nila sasagutin o tutugunin ang sulat. Cheryl. Bukod sa issue na ito, kabi-kabila rin ang mga pagdinig dyan sa Senado ngayon. Ano ang update? Cheryl, sa ngayon, mga nakasalang dito ang Department of Energy, meron din pagdating naman doon sa Senate Committee on Labor, yung Anti-Wage Theft Prevention Act, yun yung mga ilan sa mga nakasalang ngayon. So far, bukas naman ang inaasahan ay yung pagsalang naman Office of the Ombudsman tungkol sa kanilang budget. And then pagpatak, Cheryl, ng November 9, babalik na ang plenary sessions. So ang inaasahan naman natin doon yung plenary budget deliberations. And then around third week ng November, hanggang early week naman ng December, yung BICAM ang inaasahan tungkol naman doon sa 2026 national budget. At ang nasabi dito ni Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, plano nila, hopefully daw na makaya na bago ang araw ng Pasko, nalinis na raw, narepaso na raw, at napirmahan na ang panukalang pondo nang wala na raw makikwestyong anomalya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal. Alright, so yan mga babayan, no? Ano masasabi po ninyo dyan? No, i-comment na lang sa ibaba nyo mga opinion at ating niya pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Stevie. Peace. I'm out.